Isa sa gusto nating mangyari sa ating buhay, yung hindi na tayo namumroblema sa pera. Kaya nga, importante, meron tayong ginagawang ipon sa healthcare fund. Dahil isa talaga sa pinakamahal at pinakamagastos na gastusin ay ang pagpapagamot. 'Di ba? Kaya nga kung halimbawa gusto natin na meron tayong peace of mind, mag-ipon tayo sa ating healthcare fund. But there are people sasabihin, nako, ayaw kong mag-ipon dyan sa healthcare fund. Well, siguro pwede din. Kung halimbawa, unang-una, sure kang hindi ka magkasakit, why not? Huwag ka nang kumuha ng healthcare fund. Kasi hanggang pagtanda mo, sigurado ka na hindi ka talaga magkakasakit, then go ahead. Huwag kang kumuha ng healthcare fund. Pangalawa, kung nasisigurado mo talaga na covered ka ng iyong kumpanya, ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka ngayon at meron kang healthcare sa company mo, at kapag halimbawa magre-retire ka na sa company, ibig sabihin, madadala mo pa rin yan, then, ang swerte mo, di ba? But, ang real talk, the moment na alis ka sa company, wala na rin yung coverage ng healthcare benefits mo. Pangatlo, kung halimbawa, sapat para sa'yo yung PhilHealth, then why not, di ba? 100% sasagutin ng gobyerno ang iyong healthcare needs, then wag ka na mag-ipon para sa iyong healthcare fund. Pero alam naman natin, 'di ba, kung anong nangyayari at kung magkano lang yung sinasagot ng ating gobyerno. That's why make sure you have your own healthcare fund. Kasi maganda na meron kang peace of mind kesa naman sa mangutang ka, maghagilap ka, meron ka na ngang kinakaharap na problema ng pagpa-ospital, pagpapagaling, at poproblemahin pa yung pambayad ng hospital bills. Nako, double stress yon, di ba? At pang-apat, huwag kang kumuha ng healthcare fund kung sigurado ka na alagaan ka ng iyong anak at may pera sila para tustusan ka sa iyong pagtanda. Then, bakit pa, di ba? So, there are people, sasabihin talaga, bahala na yung anak para sa akin, di ba, pagtanda ko. Oo. Pero, paano mo masigurado na may pera yung anak mo in the future? Paano masigurado na hindi din siya mamroblema ng pera? Kasi kapag halimbawa, meron din siyang sarili niyang financial problem, tapos dadagdaga pa kasi wala ka ngang healthcare fund, sarili mong healthcare fund, di ba, parang dagdag stress yon. Panglima, may milyon na savings na itinabi para lang talaga sa medical needs mo. At hindi yun pwedeng galawin kung hindi related sa medical na gastusin. So, kung halimbawa, di ba, nasa bangko lang. Kasi there are people naman, sasabihin, ayoko ng healthcare, baka magsara lang yung company na yan, di ba, matulad sa ganito, ganyan. Una, hindi natin talaga pwedeng i-compare or i-generalize lahat ng companies. Magkakaiba po talaga ang management niyan, at syempre, hindi naman talaga pare-pareho din yung kahihinatnan, di ba? So, naintindihan ko, kung meron po talaga tayong fear, kung meron tayong mga pangamba, agam-agam, kapag halimbawa na kapag experience na tayo dati, 'di ba, na kumuha tas biglang nawala. So, syempre, nandoon na talaga yung trauma. But again, if kung halimbawa naman sa bangko lang natin lagay ang lahat ng ating ipon, hindi sapat, 'di ba? Magkano lang yung kinikita noon, pero yung inflation, ang mahal ng gastusin ngayon, lalong na sa panahon natin ngayon, di ba? Grabe. So, alam natin, aware tayo kung anong nangyayari sa economy, sa buong mundo. So, that's why, as part doon sa gusto nating magkaroon ng peace of mind, we really need to have our savings for healthcare fund. Di ba? So, ngayon pa lang, mag-isip ka na, di ba? Pwede tayong magkasakit, yung mga fit and healthy, pwede ding dapuan ng sakit yan. Yes, we need to invest for our health. We need to be active, exercise, 'di ba? Kumain ng mga masustansyang pagkain. Yes, 'di ba? Very important 'yan. But again, 'di ba, yung sakit kasi napaka-tridor niyan. Hindi natin alam kung kailan siya susugod sa katawang lupa talaga natin. So that's why very important, prepare po tayo. Kasi ang sakit, ang isa sa pinaka-tridor nga na magbibigay ng problemang pinansyal sa isang tao. Kaya, ibig sabihin, kailangan natin mapaghandaan ito. So, maaari mong i-consider itong health saving program natin sa Kaiser, na kung saan 3-in-1 saving program yan. 7 taon mo lang pag-ipunan, di ba? Mag-earn yung investment income mo. And syempre, meron yung 4 settlement options once na mag-mature. So, meron ka ng healthcare, insurance, at investment.
rolled into one. Yan po yung Kaiser 3-in-1 saving program natin. Kaya nga, hindi talaga dapat iisa lang ang savings. At lalong wag itago sa bangko kasi kinakain na talaga ng inflation yan. Mag-ipon ka sa bawat need mo at punduhan mo ang bawat pangarap mo. So gusto mo meron kang ipon para sa healthcare fund, ilagay mo sa Kaiser Saving Program. Kung meron ka namang mga travel goals, ilagay mo sa mutual funds, stock market. So iba-iba po yung gamit. Hindi lang po yan sa iisang basket lang. Yung maglagay ka naman ng pera sa bangko para sa emergency scenario po yun. Ibig sabihin, pag may mga emergency cases, di ba, kakailanganin mo kaagad ng pera, then yun pong gamitin mo, yung ipon na nilagay mo sa bangko. Ngayon, ayaw mo naman sigurong danasin, di ba, yung masiksik ka sa mga pampublikong hospital dahil lang yun yung kayang i-cover ng PhilHealth mo. At paano kung patuloy na hindi maayos yung kataliwaan, 'di ba? Yung katiwalian sa ating gobyerno, 'di ba? So, totoo kasi na hindi pwede madalang HMO ng yung company once na umalis ka, 'di ba? Worst, paano kung ang kumpanya pinagtrabahuan mo ay magsara, 'di ba? So, kawawa naman kung kailan ka nangangailangan ng hospitalization, wala na pala yung coverage mo sa company mo kasi nga wala na rin yung pinagtrabahuan mo. So that's why very important you have this Ultimate Kaiser Health Builder, di ba? So again, 7 years mo lang yan pag-ipunan. You are covered with insurance, meron kang healthcare benefits, and of course, meron kang AP and dental benefits. After 7 years, wala ka nang babayaran dyan, but still, you are covered with insurance. Meron ka pa rin healthcare benefits, meron ka investment income. Kung hindi mo nagagamit yung hospitalization during sa first 7 years, magiging bonus yon na pwede mong makuha upon maturity. Upon maturity, you have 2 choices, di ba? Pwede mong kunin lahat or pwede mong iwanan lang or 50% lang yung kunin mo. It's up to you. Kaya nga talagang very important kung nais mong may peace of mind ka, simulan ang saving program na ito dahil maaari talaga itong makapagbigay sa'yo ng assistance, di ba, ng benefit hospitalization kapag kakailanganin mo. So 3-in-1 saving program na yan. Mamimili ka na lang sa mga plans na ito kung ano yung swak sa need and budget mo. Kaya kung nais mo na itong gawin, pwede mong gamitin yung link na nasa description box below or pwede kang mag-email sa akin at gsal@gmail.com para mag-guide ka. So yun lang, maraming salamat po and God bless sa ating lahat.